Hello guys and welcome back to our page Philippines. So, sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope for October 7 hanggang 13 para po sa merong mga sun, moon, and rising sign na sa gitna, Gemini. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and pa-like na rin po na ating video. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon, and rising signs nyo po, sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. At kung kailangan nyo po mag-schedule din po na private readings or spell works, pwede nyo po kayo message sa aking personal Facebook account. The link is in the description sa baba. Tandaan po natin na yung mga readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Sa nais po na suporta ng ating channel lumago, you can click on the join button or the thanks sa baba, yung heart, or you can send a donation via GCash or Maya. The number is in the bottom of your screen. Gemini, how are you? Di ako makaupo ng maayos kasi may kasama tayong bagong pusa. So, besides kay Mikay, nasa likod ko pala, nahihiya pa siya, si Lucian. Pero Gemini, kamustahin muna kita? So, we have here is the Knight of Pentacles and ang weird, dalawa yung card mo. Sumama siya. Happy, happy, tsaka poised. Well, since ang Knight is the younger male energy, that's Pentacles first, anything about the physical. And andito na ano, with this is also as air, si si Knight. So, mine. Now, happy, happy, tsaka poised. Alam mo yung ano ka na sa, kumbaga ko na sa game show ka, kung laban or bawi. Ano ka na sa laban. Ano andun sa point na napupuno ka na sa mga nangyayari. People are taking advantage of you. Alam mo yung tipong masyado ka naging tahimik, masyado ka naging mabait, masyado ka ng, hmm, masyado nang ginamit yung ikaw as an individual, and it is not healthy anymore. Andoon na, sabihin na lang natin na ang hirap kasi maging mabait, eh. Alam mo yung tipong, people are taking already advantage of you. Parang naging maayos naman yung pakikitungo mo. Siguro nagkataon lang talaga na may mga tao sa paligid mo na mga linta. Sa una, pinipilit mo intindihin, eh. Sa una, parang pinipilit mong alamin, eh baka, yung mga tipo, baka naman kasi may pinagdaanan, baka naman kasi ganire. Andoon yung point na you are trying to psychologize muna. Kumbaga, nung ikaw yung naging mas umintindi sa mga tao na yun. Pero hindi eh. Ando na sa punto na parang unti-unti. Parang squatter na unti-unti kinakamkam na yung lupa mo. Kinakamkam na yung boundaries mo. Tapos ito pa, ang nakakainis sa mga 'to, yung kapag sinita mo, ay sila pa yung galit tas pa-victim. Yung totoo. Gano'n na ba talaga ang mundo ngayon? Kung sino pa yung mali, sila pa yung sila pa yung galit. Yung 'pag kinorek mo, sila pa yung tipong magmamaktol, sila pa yung mag-iinarte. My friend Gemini, this is not how things should be. Yun yung masasabi ko. And ando na yung literal, your happiness is already being diluted. Nawawala na yung pagiging happy mo doon sa sitwasyon. And with the card of the poise, literal, nawawala na rin yung poise mo. Yung na hindi mo sana gustong ilabas yung pagiging Gemini mo. Kasi nga, di ba, Gemini is called the house of communication, tsaka expression. Ayaw mo sanang ilabas eh. Kasi alam mo na, yung dark side mo. Pero mukhang kailangan mo na talagang ilabas. Kasi minsan kailangan bigyan mo talaga ng isang bagsak andun na nagde-decide ka na lumaban na. Yung moment mo na sabihin natin na medyo, nagtitimpe, nagpipigil at umiintindi, sagad na, eh. Kita, sagad na yung part mong yun at hindi kita sisisihin kung magsasalita ka na. Kasi andun yung punto na too much is too much.
Tsaka may sinabi nga nung elementary ako may kasabihan kami nun na, "Once is enough, two is too much, three is a poison that could kill you." Day, this is already ano na 'to, hindi alam kung puwede ko sabihin pero matetegi na yung pagkatao mo sa gan'tong ganap na mga nilalang sa paligid mo. It is a moment that you should be now taking a stand. Kumbaga sa may-ari ng lupa, ilaban mo na 'to at bawiin mo na rin. Ano ba yung crossing mo? Three of Pentacles tsaka time to go. Well, take this as a sign. Kasi three, this is about expression and communication. Sa Pentacles naman, anything about the physical. And time to go. So, literal. Sabi nga ng isang napanood ko na reels, hindi ka puwedeng gumaling doon sa parehong lugar kung saan ka unang nasaktan. Makes sense, 'di ba? Hindi naman puwede na do'n ka nadapa, eh, do'n ka na lang forever. Kailangan mong tumayo, kailangan mong literal na umalis doon sa kinakalagyan mo. Now, for those of you na naghihingi kayo ng sign, is it time for me na umalis? Is it time for me to go? Yes, it is time for you to plan and do that. Andoon lang na with the Three of Pentacles kasi, there will be people that you will siguro alam mo naman kung sino yung mga dapat mong hingan ng tulong. There will be people that you will need to communicate with para matulungan ka. Huwag ka mag-hesitate. But the card is also saying na as you do that, always keep in mind na kapag kaya mo, babawi tayo. Ha? Babawi tayo sa mga kabutihan na binigay ng mga taong ito. Babawi tayo na susuklian natin yung mga nagawa nila. Kasi tandaan mo, ang isang tao kapag tinulungan tayo, nang humingi tayong tulong ta's tinulungan nila tayo, andoon na nag-iiwan siya ng tiwala. Andoon na nagbibigay siya sa'yo ng paniniwala na gagamitin mo sa maayos yung tulong na ibibigay. And this movement, ito yung movement na gagawin mo, literal na sabihin na lang natin na bibigyan ka ng bagong we could look at it as a brand new start, as a beginning, as something na kailangan mo din naman talaga. Andun kasi na ano, yun na lang yung option, eh. Alam mo yun, ang dami mo ng siguro based dun sa unang set ng cards mo, ang dami mo ng ano, ginawang paraan na kinausap mo, pero parang ano na, hindi na makuha sa yung sabi nga hindi makuha sa santong ano, dasalan. Daanin mo sa santong paspasan or better yet, daanin mo sa santong walkout. Think din tungkol sa inner peace mo. Yung good mental health mo. Ang hirap kasi, gumawa ng isang bagay o mapunta kasi sa sitwasyon na hindi ka makakilos ng maayos, hindi ka makagalaw. Yung tipong ang nakikita ko nito pati kabuhayan niyo apektado na rin, eh. It shouldn't be that way. Andoon na the universe needs you to expand in such a way na nakakahinga ka. Hindi lang tungkol 'to sa financial security mo, eh, or financial freedom, eh. Andun din 'to sa good mental health, protection ng inner peace mo. Andun din na meron kang ability na makakahinga ka, yung makakatulog ka sa gabi na wala kang iniisip, na may mga linta sa paligid mo. Ano ba yung crown desire mo ngayon? Nine of Cups and Young. So nine kasi is about higher level of learning. Tapos Cups about water, about emotion. Tapos Yang, the male energy. Well, hindi lahat ng tao, tama ka. Agree ako dito sa'yo. Hindi lahat ng tao dapat kino-consider mo yung nararamdaman nila. Kasi, in the first place, sila ba kinonsider nila yung nararamdaman mo? Nasa mundo tayo ng yin-yang. So, just like this, yin-yang. Yun yung kung search niyo siya, yung bilog na may black and white, it is a symbol of balance. And right now, ando na yang, this is the male energy. You need to be aggressive na. You need to make sure that you are focusing on what you want. You are focusing ano yung kailangan mo. Alam mo yung tipong, kinonsider mo na masyado
sabi ng Nine of Cups, yung mga reaction nila, mararamdaman nila, yung mga bagay-bagay tungkol sa kanila. Pero dahil, it's not always na ikaw ang magko-consider. Paano ka? There's not ako, sasabihin ko sa'yo, Gemini, walang masama na isipin mo yung sarili mo, walang masama na, bibigyan mo ng attention yung mga pangangailangan mo. And ang pangangailangan hindi naman pisikal lang 'to, hindi naman 'to mga materyal. That includes as well, yung isa sa mga pinakaimportante natin is emotional stability natin and also our mental health. Yung inner peace na tinatawag, that's very, sorry. Gemini, that's very important. An important aspect sa buhay natin. Aminin natin, ang hirap maging productive, ang hirap maging artistic, ang hirap gumalaw kapag meron tayong emotional baggages. Kapag marami tayong kino-consider masyado, na in return hindi naman tayo kino-consider and kino-consider nga natin tapos at the same time, ay on the other hand, alam mo yung tipong wapakals naman sila. Time to rise up and yes, go ahead, be that aggressor, i-push mo yung para sa sarili mo, ilaban mo yung gusto mo. Technically kasi yung ilalaban mo, sa'yo naman talaga yun in the first place. Kumbaga sa lupa, ilalaban mo 'to at babawiin mo. Kasi sa'yo yun. Oo, sabihin na talagang mag-iinarte yung mga yan. Mga uso yan, mga pa-victim ko kaya minsan ayoko nagbubukas ng Facebook ko kasi alam niyo na yun, yung pa-victim, mga pa-victim na nanay, nasakit sa ulo. It's time that you take hold for the things that is yours. Yung mga kukunin mo, technically again, sa'yo yun. And you have all the rights na ilaban 'to at bawiin. Your foundation is the Six of Cups and Blessed. Okay, so nainggagets ko naman din na some of you na gustong umalis doon sa kung nasaan kayo physically, puwede 'tong residence, puwede 'tong relationship, puwedeng friendship or whatnot, puwedeng work. Andoon na six kasi it's about harmony, it's about and then emotions and andoon na ano, emotionally you're scared. Excuse. Emotionally, andun yung takot. Papaano ka magsisimula ulit? Actually yun yung maganda dun, eh. Magsisimula ka, sabihin natin yes, halos kakarampot lang yung gagamitin mong resources para makapagsimula. But eto yung tingnan mo yung good side nito, magsisimula ka because you wanted to protect yourself. Magsisimula ka ulit, literal bago ang lahat. Kumbaga parang ano, ang feeling ko yung parang ako 'to, nung lumipat ako from Quezon City to dito sa La Trinidad, Benguet. Literal wala nag-start over ako. Pero this time ang maganda dito nag-start over ako, may knowledge ako, may wisdom na ako kung ano yung gagawin ko. Hindi ako magsisimula ng literal na zero. Yes, you might not feel that yung nararamdaman mo wala kang resources, wala kang pagkukunan ng mga pangailangan. But think of it na binibigyan ka ng universe ng bagong pagkakataon para i-arrange mo yung mga bagay sa buhay mo in such a way na gusto mo. Kumbaga parang binigyan ka ng galing ka sa bahay na sabihin natin tagpi-tagpi na, nilulumot na o may mga kung ano-ano mga magna, ililipat ka sa bahay na kung saan walang gamit. Or kung meron man yung mga basic na pangangailangan mo. Friend, it is something that you will be able to start over. Alam mo na, ay, dito ko nilagay yung sofa. Okay, ayoko ng TV. Papalitan ko ng picture frame. Okay, sige, work from home ako. Dito yung office ko. Brand new. And it's binibigay sa'yo ng universe opportunity na yun. Huwag mo sayangin. I-maximize mo yung sinasabi nga, make the most out of it.
Ano ba kasing nangyari sa past mo nag-influence? So we have here the Ace of Swords and Conflict and Chaos. Ayun. So Ace kasi is about creations and beginnings. Swords about air sa pag-iisip. Alam mo, Gemini, being you an air elemental, sorry sa term ha, patawarin mo ako. Pero minsan nagiging syunga ka din kasi. Alam mo yung tipong in-overanalyze mo, kunyari sabihin na, ganito, for example, "Ay sige eto, sige papahiramin ko siya, kasi mabait naman siya, eh, tsaka eventually, ibabalik din naman niya." Tapos siguro andun naman yung punto na magiging maganda yung relasyon namin kasi nga naging tulungan ko siya. Baka eventually in the future 'pag ako naman yung nangailangan, baka matakbuhan ko rin siya kasi andun na give and take kami. Eh, ayun na nga, puro take, puro take lang sila. Huwag kang matakot mag-end ng mga connections sa past mo. Huwag kang matakot na putulin mo kung sino man yung mga kailangan mong putulin. Again, bibigyan ka ng bago ditong chapter. Bigyan ka ng bagong kumbaga sa painting, bibigyan ka ng bagong canvas, blanko. Huwag mo na dalhin yung mga pagkakamali, yung mga taong pabigat sa buhay mo, huwag mo na dalhin pabalik sa kung nasaan ka dahil kumbaga kung nanonood ka ng mga series, ng mga movies, 'di ba, o kaya series na mapalabas like sabihin natin yung Hunger Games or Maze Runner, Twilight, yung mga Resident Evil. Sorry, mahilig akong manood ng movies, eh. Andoon na ano, even Harry Potter, 'di ba may mga part na per movie, may mga characters na tinatanggal, then may mga characters na na pinapasok to make the story better, to help yung main characters na ma-achieve nila yung goal nila. That is how your life is right now. Kumbaga, tapos na yung part ko, hindi ko alam kung anong part na 'to ng buhay mo. Sabihin natin nasa part 7 ka na, tapusin natin 'tong part 7 then e-exit mo 'tong mga characters na 'to. Then mag-create ka ng chapter 8. This time, dalhin mo na yung mga characters na kailangan mo. At kung may mga kailangan kang isama na mga characters, para mas maging maayos ang magiging takbo ng iyong kwento, huwag kang mag-atubiling gawin yon. Huwag kang matakot na simulan mo yon. Huwag kang matakot na gawin yon. Kasi at the end of the day, you are very important. Ha? Importante ka. Papaalala ko lang sa'yo, hindi lang sila dapat ang kino-consider mo. You should also be prioritizing and considering in advance yourself. Laban mo na 'to nang mabawi mo na lahat. Ay, perfect. Ano ba yung future na ikaw? Alam mo curious talaga ako dun sa last card tsaka yung sa deities, eh. So we have here is the magician and why. This is the magician, kung igo-Google mo siya, yung sa Rider Waite, ang drawing niya, yung dun sa deck na yun, is merong isang lalaki, nakataas yung kamay niya, tapos sa kababa, then sa harapan niya, or nasa isang garden siya, then sa harapan niya may mesa, tapos andun yung symbols ng four elements, which is the sword, the pentacles, the cups, and the wands. Ibig sabihin lang nun, magiging available sa'yo lahat ng kailangan mo. I'm so happy for you. Wag mo ng questionin bakit, yun lang. Alam mo alam mo yung kasi, bakit kaya girl, ganito, kapag ang universe nagbigay, just take it, use it, i-maximize mo. Wag mong ng questionin because as far as the heavens is from the earth, the east is from the west, kung gaano man kalayo ang dalawang yon mga yon, gano'n kalaki, gano'n kataas, ang layo din ng karunungan at kaalaman ng sansimu kumpara sa'tin. Huwag mo na i-analyze. Eto na yung ano, yung siguro magamit natin yung term, trust the process. Literal, you trust the universe. Parang ano lang 'to, eh, sa ilog na 'pag naglagay ka ng dahon, 'di ba? Kung saan siya hindi naman lumalaban kasi yung ano, eh, yung dahon, eh, pero yung ilog niya dadalhin siya sa malawak na karagatan. Sabi nga siguro nila, eh, all rivers leads to the sea. Flow, yung mga opportunities na mag-o-open sa'yo,
Huwag ka na mag-hesitate na kunin yun. Sabi nga dun sa napanood ko about the law of attraction, kapag ano na nakita mo yung opportunity, andun na yung drive, naramdaman mo, andun na yung impulse, andun na yung ramdam mo na this is it, this is really is it. Huwag ka mag-atubiling tumalon. Huwag ka mag-atubiling mag-jump. This is what you call the leap of faith. Bigyan kita ng emphasis pa, yung kwento yung isang bahay na nasusunog. Tapos, nasa third floor yung bata. So, hindi niya makita kung ano yung nasa baba kasi kapal ng usok. Then, narinig niya yung tatay niya. Sabi niya, anak, narinig mo ba ako? Sabi ng bata, opo, tay. Pag sinabi kong tumalon ka, talon ka. Bibili ako ng tatlo. Bumili yung tatay, one, two, three. Yung bata, hindi siya nagdalawang isip, tumalon. Sa baba nun, andoon na meron naghihintay na malaking net, hawak-hawak ng mga bombero. Ligtas yung bata. Same thing with you. Ready na yung net mo. Bakit ka pa magsa-stay dyan sa lugar na yun na parang susunog na? Alam mo na, it's beyond repair na yan eh. Sinasabihan ka na ng universe, tumalon ka. Logically, kung gagamitin mo masyado yung isip mo, hindi ka tatalon kasi hindi mo makita. But then again, just like the universe is your father, listen. Jump. Ano ba yung physical environment mo? Queen of Swords and Serendipity. Alam mo yung parang, siguro, ang nag-gets naman kita, bakit iba sa inyo ayaw umalis? Kasi there are few good things na dahilan nyo, siguro mga mangilan-ngilan na lang. Bakit gusto niyo pa magstay kung nasan kayo? Bakit ayaw nyong lumabas doon sa, siguro, parang comfort zone nyo na rin to? Pero kasi, paano ka, yun nga yung tanong ko eh. Ikaw yung concern ko din. Ikaw din yung inaalala ko. Ikaw din yung, kumbaga, kailangan din na mabigyan ng tamang atensyon. Kailangan din na bigyan ng tamang pagpapahalaga. Kasi, at all the time, minsan kailangan natin siguro ganun talaga, minsan kailangan natin i-sacrifice yung sarili nating happiness para ma-achieve natin yung personal happiness natin. Queen kasi this is the older female energy. Tapos swords air, mind, but it's also a water, emotion, serendipity. Kumbaga parang sabihin natin, may mga maliliit ka na, may mga minor reasons ka na lang. Sorry kung gagamitin ko yung term na minor may mga maliit na rason ka na lang to stay. Kasi may mga dahilan, may mga konting pandahilan. Pero, yun yung calling ko na ngayon eh. Brand new start. Sa ngayon, hindi mo talaga madadala itong mga happiness mo kung saan ka pupunta. Kasi, ang hirap magbitbit kapag madami pang excess. Kaya nga sabi nung isa na, yung sabi sa reels na napanood ko, you cannot heal in the same place you got hurt. Hindi ka pwedeng doon gumaling. You need to move. Kailangan mo ilaban to na mabawi mo yung sarili mo. Mabawi mo yung mga opportunities na nawala sa'yo. Mabawi mo yung mga bagay na dapat talaga. Kumbaga sa property, nakapangalan sila sa'yo eh. May mga squatter lang talaga sa paligid mo. At kinakabahan ako baka malaglag ang ito. Ay, Gemini, pag-isipan mo na to. Actually, hindi na pag-isipan eh. Pagplanuhan mo na paano ka alis daw sa lugar kung nasan ka na. Okay, let's check. This is your emotional environment. The Emperor,
and go the distance. So, si M-Flor, ayan, about leadership, tungkol siya sa fatherhood, na connected din naman kay Aries about personality, and go the distance. Alam mo yung ano, ang hirap din kasi na sorry sa terms ko talaga. Alam niyo naman ako yung pagkapasma, pigil na ako magsalita kasi pagkapasmado ako mag-read. Andoon na ano, na ang hirap na maging strong, nakakapagod din na halos araw-araw parang giyera na lang yung kinakaharap mo. Halos araw-araw, puro palaban na lang yung ginagawa mo. My dear, it is time that you take care of what you feel as well. It is time that you take care kung ano yung nararamdaman mo. Time naman na sabihin na lang natin na ando na bigyan pansin mo naman, kamusta naman ba yung emotions mo? Kamusta din naman ba yung iba nga sa inyo nahihirapan eh. Two things na nakikita ko dito. Is either nahihirapan ng huminga, minsan taas ang kailangan mataas na yung unan. Kasi breathing problem. Tas yung iba naman, hindi ko alam kung hyperacidity 'to o nangangasim madalas yung sikmura. It is your emotions kasi nagti-trigger, hindi na kaya ng katawan mo yung emotions mo. Yung kumbaga parang sa dam, masyado na malakas yung pressure. So, nasa critical level na tayo. Kailangan ng mag-release. So, kailangan mo talagang lumaban na dito. Kasi kung hindi, sino ba lalaban para sa'yo? Kaya natin iaasa, sige. That's one of the things that you need to also consider and think about. Saan ka lulugar sa ganitong klaseng aspeto? Well, di ba? Aris kasi is about personality eh. Alam mo, yung tipong for the major kinkin ka na ng is mo. My dear, not all the time. Kailangan nagtitimpi tayo. Minsan talaga maganda rin yung tipong out of the blue. Bigyan ng isang bagsak. Tapos, exit. Ay, ewan ko lang kung di mangarag tong mga to. Kasi your emotions, yung nagkikip lang naman sa'yo, there's still few special connections. Pwedeng tao, pwedeng memories doon sa lugar. Yung ano yung tawag, yung sentimental values. Pero ang question kasi, will these sentimental values help you para ma-keep yung inner peace mo? Wag tayo masyado doon sa mga tinatawag natin na band-aid solution, yung mga panandaliang solusyon. Doon tayo sa permanent. Doon tayo sa part na kapag ginawa natin 'tong solusyon na 'to, yes, one time sakit, pero for the healing. Parang sa sugat, wag puro band-aid. Ang best na ginagawa nun 'di ba binubuksan, nililinis, masakit aminin natin. Ikaw wala masugatan, buhusan ng alcohol yung sugat mo, ewan ko lang kung hindi ka masaktan o agua-oxinada. But that is necessary para mag-heal siya naturally at mabilis. Yes, there will be things that masakit kapag ginawa mo 'to, pero yung sakit kumpara doon sa ma-achieve mo it's worth it yung magiging sacrifice mo. Kumbaga parang ano, nagbitaw ka ng ₱10 pero ang natanggap mo 100. Wag mo pang hinayangan 'to. Your hopes and fears is the Ace of Pentacles and here and now. So isa sa mga fears niyo na baka hindi ko kayanin. Baka 'pag nandun ako, hindi ko alam yung gagawin kong sunod. What lies beyond my decision? Sabi nila sa panood ko sa Law of Attraction, kung magda-drive kasi setting niya US eh. Sabihin natin na kung magpupunta ka simula Manila papunta dito sa La Trinidad, gabi, at ang ilaw mo lang is yung headlight ng kotse na kaya lang makita sabihin natin yung next 10 meters, makakarating ka pa rin because you trust the next step. Minsan gano'n ang universe ngayon kapatid. Madalas sa universe, hindi niya ibibigay sa'yo yung buong senaryo. All you need is to trust the process.
Yes, of course, ano naman na we will drive safe. Yung kapag na defensive driving, but you need to trust that what you see is enough for you to move on and move forward. It's one step at a time. This is one thing about the one thing. Naalala ko na sinabi do I think that's kung tama ako, Jeremiah chapter 29 verse 11 yata yun. Sabi doon ni God, kasi si Prophet Jeremiah, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Ganda, no? Then may sinabi din siya, I think Jeremiah chapter 33 verse 3, call upon to, kung talagang may, ando na anxiety mo, then call upon to me and I will answer and tell you things that your heart needs to know. Kung tama yung naalala ko sa verse. Hindi mo mag-isa eh, kapag nagdesisyon ka. Bakit mo kailangan yung mga, sinabi din ni Jesus na, do not worry about tomorrow, let the tomorrow worry about itself. Kung yung mga ibon na nga nasa langit ay inaalaga at pinapakain ng amang nasa langit, what more ikaw, nilikha niya gamit ang kanyang mga kamay? Di ka nag-iisa dahil ang ay, perfect! Ang future mo we have here is the Two of Swords and also a change in the wind. This is about balance. This is about you. And so it's about air, about the mind. Mental health is with good balanced life naghihintay para sa hinihintay ka ng universe na doon sa destination mo. Yes, andun actually hindi magiging ano magkakaroon pa rin ng emotion na parang yung separation anxiety na parang mag-aalala ka pa rin. But that's okay kasi andoon yung part na yes, emotionally pero remember we all have there's a lot of ways to communicate. Dami din meron tayong mga social media. I mean, meron pa tayong mag-FaceTime, you can communicate kung mga tao to. Pero andito na this separation society is temporary to eh. Ang mahinto is ang maa-achieve mo ito 'pag umalis ka kung nasaan ka, 'pag nilaban mo't binawi mo pa sa yung mga bagay para sa sarili mo, is andoon na you will feel safe, you feel secured. Andoon na makahinga ka ng mas maayos, na hindi ka nag-aalala, na hindi mo kailangang isipin kung ano mararamdam ng ibang tao. A balanced life is waiting for you, Gemini. This is what the gods and goddesses or the deities are telling you. We have your eros, desire, playfulness, and a wish to connect. You know what? This is a promise din ng mga gods and goddess ng eros na andun yung point na you will never really lose yung mga yung few good reasons mo na magtagal kung nasaan ka para hindi umalis. Hindi mawawala. Eventually, there will be a time that you will be reconnecting. But eto na yung maganda. Mas buo ka na, mas okay ka, at ito yung possibility. Baka may possibility pa na yung mga yon sa either item or people. Baka kunin makuha mo pa. Maisama mo kung nasan ka doon sa safe place mong bago. So I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. So use your free will wisely. Kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung naisip po magpa-schedule ng private readings or spell words, pwede po kayo message sa aking personal Facebook page. The link is in the description below. At kung nais nyo naman po supportahan na lumago ang ating channel, pwede nyo po i-click yung join button sa baba or yung thanks button, yung heart. Or you can send also a donation via GCash or Maya. The number is in the bottom of the screen. Gemini, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. At mula po dito sa Latin at Benguet, kasama po ang Mikay Noodles, na kasalukuyan tutulog, and nagising.
Keep safe, guys, and hope to see you very soon. Thank you.